Wala pa po tayo. Walang phase out na mangyayari. Wala pong phase out na pagdating ng January 1, lahat ng lumang jeepneys, lahat ng traditional jeepneys, hindi kayo nakapag-co-op, hindi kayo nakapag-loan. So yun nga yung nakapagtataka, Celine. Now that you're explaining it to me, it makes so much sense. The question is, bakit kaya, yun nga, sabi mo, 60%, oh, what happened to the 40%? Ba't nila hindi naiintindihan? You know why hindi naiintindihan ng karamihan? Because look at the groups that are explaining to them kung ano yung PUV modernization. Those groups are usually anti-government groups. And alam naman natin, pag anti-government groups ka, isa lang ang gusto mo mangyari. Magalit ang tao sa gobyerno. At syempre, paano mo gagawin yon? Demonize the project that is deemed to improve things. You are hitting two birds with one stone. Walang project na mapapatupad. So, magbumukhang inutil yung gobyerno. Then, pangalawa, yung mga taong tatamaan ng project would actually be against the government too. Saan tayo nagkakaroon ng, gap? Because this is a product of negotiations also with these transport groups. Na iba, no? Dati kasi parang phase out na yung direksyon. Tapos nga kaya nga pinoprotesta. Ngayon medyo naging iba na yung atake natin. Ano? Tama po ba? Ma'am, noon pa man, wala namang jeepney phase out talaga. Oh, wala talaga. Because may hidden agenda yung mga grupong nagpapakalat ng ganong idea. Gets? Yes, wala talaga. Now, ma'am, kung gusto mo magtayo ng kooperatiba, wala ka mga jeepneys, ito po mga modernized jeepneys, ito na yung kunin mo. Kasi, ba't babalik ka pa sa traditional? Ngayon, kung traditional jeepney lang ang hawak mo, kadalasan po sa Pilipinas, mga madam, ang isang driver, siya na rin ang operator ng isa niyang unit. So, kung yun lang ang jeepney mo, luma, pero roadworthy, para po sa kapakanan ng mga pasahero, you're part of the Ibig program. sabihin, pwede kong palitan yung makina ko ng Euro 4. Yes po. Yes Without po. changing the Yes po. The exterior. Yes po. The designs, the looks, doesn't necessarily mean po na itapon nyo yung luma yung jeepney, itapon nyo yung pangkabuhayan nyo. Yung keyword dyan is roadworthy jeepneys. Alam naman natin na napakadaming hindi na dapat bumabiyaheng jeepneys ngayon dahil hindi sila ligtas. Yung tipong kakamutan ka sa ulo, pagdabangga ka, walang tail light, walang brake light, literal, umaandar lang siya, kaya siya nakakatakbo. Usually, yung ganitong klaseng driver, yung kakamutan ka sa ulo pag binangga ka, sabihin, sir, 5 po, anak ko, pasensya na po. Hindi kasi pwedeng pasensya pag may nadisgrasya ka. Mabaon kayo sa utang dito. Pero sa subsidy, gano'ng kadaming subsidy mo makukuha nila? I think bottom line at the end of the day, it's really a question of expenses. Sige, ma'am. Magkano? Yung luma na yung jeep ko, wala talagang pag-asa. Wala nang taillight, wala nang brake light. Yes, ma'am. Ang equity subsidy po na unang ibinibigay po ng gobyerno ay 80,000. Pero last February po, umakyat po ito ng 250. May nabigyan na po ng mga equity subsidy. Now, paano yun? 80,000 lang yung natanggap ko. Ang swerte naman ng mga sumunod na naabutan ng pagtaas. Makukuha ko pa ba yung dagdag? Yes. Okay, and magkano yung dagdag? 250 na po kasi siya ngayon. So, kaya lang mahal ng unit. Ano yung 2.5 million? Yeah. Na that figure is being thrown around. That's the cost of the unit. I understand. Intimidating yun eh. You know why they keep on throwing that figure? It's because they want to think that upgrading their jeepneys into a roadworthy jeepney is impossible. Yun ang sinasabi. May mga saraw po na jeepneys yung malalaki. Nasa 1.1 million lang po yun. Ma'am, depende po sa manufacturer yun. Pero kasi, Celine, okay, kung 250 yung subsidy, saan ko naman kukunin yung 1 million? Well, ma'am, that's the importance po of having your co-op. Dahil sila po ang naka-front for financial management. So, dito na papasok yung kinaganda ng co-op. Doon sa previous setup kasi, lahat ng kita doon sa driver, doon sa may-ari ng franchise. And usually, isa lang sila. And malakas ang kita ng mga jeepney drivers. Tanungin mo lahat ng operators, tanungin mo lahat ng drivers, malakas sila kumita. Ngayon, ang problema kasi doon, pinabayaan nila yung maintenance ng mga jeepneys nila na umabot na sa puntong hindi na sila roadworthy. And then, ngayong inuutusan na sila na i-improve nila yung mga sasakyan nila at least to be
roadworthy, eto na sila ngayon, umaangal sila kasi wala silang naipon. Pinunta nila sa kung saan-saan, bisyo, alak, sugal, babae. Ngayon, pumunta tayo dun sa mga influencer na nagsasabing, tatanggalan na sila ng kabuhayan, so on and so forth. Dalawang klase lang yun. Either hindi mo alam yung pinagsasabi mo, or parte ka ng propaganda ng mga grupong gustong siraan ang isa na namang magandang proyekto ng gobyerno. Katulad ng EDSA Carousel. So, this is PUV Modernization 101. This is Pinoy Extreme. Have a good day.